medyo sumay pa lang ko. Kaya talagang nanindigan ako sa salita ng Diyos. Sa Philippians 4:13 at sinasabi niya ron, I can do all things through Christ who strengthens me. So ako talaga ay naninindigan bilang isang Kristiyano. Ako ay nabautismuhan na 2015 sa Pilipinas na bilang Kristiyano sa tulong ng aking asawa dahil ang aking asawa ay talagang Kristiyano. Talagang napakabuti ng ating Panginoon Diyos na siya ay lumikilos sa ating buhay. At napakabuti ng Diyos dahil sinasabi sa ating Biblia na isa at higit sa 2 tao na kanyang mananalig ay nagkasama-sama, ang kanyang presensya ay nasa sa atin ngayong araw na ito. Kaya palakpakan natin ang Panginoon dahil sa oras na ito, tayo ay nasa kanyang guidance at presence. Kaya tayong lahat ay well blessed. Okay, sasabihin ko sa inyo ang aking patunay na buhay na patotoo sa ating Panginoon Diyos. It was nangyari ito noong 2021 sa bago pa ito. Ako'y galing sa Bahrain, sa bansang Bahrain. Katulad nyo rin ako, isa rin ako manlalakbay. Lagi ako from Saudi, tapos nag-Bahrain ako, tapos nito naman ako. Yun ang nagpasalamat ko sa ating Panginoon Diyos at kung paano ako nakarating dito sa Oman. At ngayon, nakapili ko kayo kasama ating mga kapatid, lalo yung mga pastor at mga kapatid ko dito sa sambahan. Gusto ko nagpasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil binigyan niya ako ng karapatan na makapunta dito, makapagtrabaho at una sa lahat, may bigay ko rin yung aking tungkulin para sa aking mahal sa buhay, lalo sa aking mag-ina sa Pilipinas. Kaya labis-labis talaga yung pasalamat ko sa ating Panginoon Diyos. Talagang iba siya, papumilos. Alam niyo, noong 2021, nasa Pilipinas ako. From Bahrain, nag-decide ako mag-stay for ilang buwan sa Pilipinas. Dahil, kasi nga, naniwala ako sa mga kaibigan ko na nasa siguro, hindi ko na kailangan sabihin kung saan lugar, sa sila. They promised me na tutulungan nila ako na makapag-enter doon sa bansang yun. Ako nga pala nagtatrabaho dito sa Kuwait as a dental technician. Kaya ako na parang nabulag ako parang nasilaw ako sa offer nila. Magaganda yung offer nila sa ibang bansa. So, umuwi ako ng Pilipinas at maganda na rin dahil ako pinigil mag-ina ko. Hindi naman ang ating hinahangad bilang mga manggagawa sa ibang bansa na nais din natin makapili kahit paano mga sa buhay ng mahabang panahon, ilang buwan, gano'n, ilang taon. So, pinibigyan ako ni Lord na mag-stay ako sa Pilipinas. Almost 2 years ako nag-stay sa Pilipinas. 2021 to 2023, 24. Kasi 2024 ako nandito. 5 months pa lang ako dito sa Oman. So, noong 2021, katrabaho sa Pilipinas, may inaasikaso na rin apply ko sa ibang bansa. Ang nangyari, dahil sa ako'y dumidepende sa aking mga kaibigan. Parang nagtiwala ko sa kanila. So, 2 agency na applyan ko. Sa unang agency, nag-failed ako. Yung aking medical, alam ko ba, sabi sa akin, ano daw, tama yung baga ako. Sabi sa akin ng doktor, nagka-COVID ka ba nung yung COVID-19? Sabi ko, doktor, wala na, hindi naman nagka-COVID kasi malakas pa nga ako sa kabayo. Sana ba ba? Sa kabayo, saan yan? Tignan mo naman, kalakas-taas ko pa. Parang magkakaroon ako ng tama sa bagay. So, mga ilang buwan, lumipas. Then, kumontak na naman ng kaibigan ko sa ibang bansa, 2023 yun, 2022. Kumontak na naman ako ng kaibigan ko na baka sakali na pwede nila ako matulungan na makapag-apply sa kinatrabahuhan nila. Yun nga, dumipende pa rin ako sa tao. Dumipende pa rin ako sa kaibigan ko na matulungan nila. So, yun, pangalawang beses, nag-medical ako, nag-apply ako sa agency. Another failure na naman ako. Failure na naman ako sa medical ko. Nasabi yung doktor, yun nga, meron daw akong problema sa baga. Meron akong problema sa baga, wala naman akong problema. Kasi nag-upload na rin ako, talagang yung nag-upload. Nag-medical rin yun. I'm very honest
minsan nag-chat ako. Sorry, pero hindi ako naninigarilyo. Ako'y sisikap ako na malubusan tanggalin yung sa sarili ko. Pero alam ko naman na as long na hindi ako sumusobra at nagmamalabis sa bagay na ginagawa ko, hinihingi ko ang nilalapit ko palagi sa Panginoon Diyos. At yun nga, after 2 trials, so nag-give up na ako. Feeling ko wala nang pag-asa makapag-upload ulit So one day, noong 2023, siguro nag-stay pa ako sa Pilipinas kasi nagtrabaho. May nag-message sa akin, isang kumara ko. Sabi niya sa akin, "Oy, anong pinagkakabalaan mo ngayon?" Sabi ko, "Dito, nagtatrabaho ako sa Pilipinas." Ganun ba? Sige, gusto mo? Meron ako kilala sa Oman, message mo. Tapos magbasa ng CV, sabi sa akin. So, ganun ang ginawa ko. Magbasa ko ng CV, email, then nag-respond naman sila dito sa Oman. Sabi nila, sasuyo ko yung bagay na. Then yun, doon pumasok ko talaga ng faith ko na talagang mahirap magtiwala sa tao, pero pag natiwala ka sa Diyos, yung binigay ng kumari ko na yun, talagang pinag-pray ko for almost ilang buwan. Nilapit ko, sinabi ko sa pastor namin doon sa Pilipinas, church namin doon na, "Pastor, tulungan ko ako na pray ko itong bagay na ito dahil gusto ko pa talagang umalis." Dahil unang-una, alam naman natin sa Pilipinas, napakababa ng sahuran doon. I-compare natin sa ibang bansa, di ba? Talagang pwede nating sabihin na talagang may natapos natin yung buhay natin. Kung nandito sa ibang bansa, kapalo tayo, libre na tayo dito, libre na yung bahay natin, libre na yung manggastusin natin. Pero pagkakapitala natin sa Pilipinas, talagang fully sila na yung mag-consume nun. So, yun nga, pinag-pray ko, almost how many months, pray ako kay God, Lord, ipagkaloob ko sa akin ito. Dahil unang-una hindi ito para sa akin lang din. Kaya alay ko rin sa aking mag-ina, sa aking mga sa buhay. Dahil alam nyo, kahit paano, dahil tumutulong pa rin sa ating magulang, kahit tayo yung pamilyado na, ay nagbibigay pa rin sa ating mga mahal na magulang. Yan dapat natin gawin bilang mga Kristiyano. Mahalin natin yung mga mahal natin sa buhay. At yun nga, sabi ni Padre Pastor ko doon na ba't ka kasi hindi nagtiwala, hindi ka nag-depend sa ating Panginoon Diyos na dapat may mga ganyan laging ilalapit sa Kanya, sincere na maglapit sa Kanya na dapat siya ang maghari sa buhay mo, siya yung manguna sa lahat ng lakad mo. Kaya may verse ako talaga na gusto mo narinig, lalo na sa church namin. Ina-apply ko rin sa buhay ko yun. Ito yun na, I'm sorry, babasahin ko para hindi ako maligaw. Sabihin ko sa inyo. Ito yung verse niya sa Kawikaan, sa chapter 3, verses 5 and 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buhay. Life where I have everything I need. But do you know, I still feel empty inside. I do not know exactly what my purpose in life is. I feel that God is away from me, very far away from me. That's why in prayer, I was talking to Him and I said, "God, I want to feel you again and to hear your voice again, so that I would know which direction in my life I should take." I have everything I need in my life during that time, to the point that I neglected my faith and my prayer life. But God answered my prayer in a different way. He brings me here in Oman, but things are completely different here. Away from the comfortable life I had way back in the Philippines. Choosing this path is quite painful. I work here in Oman, but same as most overseas Filipino like you, I experience injustices in the work too. From unfair treatment, being deceived by empty promises of my employers, and having a problem in my labor card and visa. But the problem doesn't stop there, but it escalated to the manpower and higher court here in Oman. I was devastated to the point that I talked to God and asked Him, "Lord, what did I do to deserve so much this pain? Is this what I asked in you in prayer before? But is this the answer, Lord?"
teaching me. At that time, I related my life to the life of Job. I have everything I need, then suddenly to nothing. And during those times, I got an invitation to attend in the church. When I first attended the church, I was same as you. Sa mga bago po dito, katulad niyo po ako na nakaupo sa likuran, takot po akong mag-praise and worship kasi nahihiya ako. Sabi ko, bakit sila nagtataas ng kamay nila? Tapos nagsasayawan sila. What is this? Takot po ako and I am very afraid to speak in front to testify the goodness of God in my life. Although attending this service is not new to me, I still feel uncomfortable trusting others and sharing my problems. After all that I have been through, I feel that my situation is between me and God only during the time. I never share my problem to anyone who's at church because I was so shy and I feel that they will judge me. But then again, when God brings you to the right direction, you will feel welcome and loved. This church, Jesus the Good Shepherd Church of Oman International, welcomes me with an open arms and I feel no judgment when I share my story to the right people. So while my court case against my previous employers is ongoing, I continue attending the church, not just on every Friday service, but also every church activity such as Bible study and prayer meeting. Sabi nga po ng isang pastor, there are 4 T's in Christian life. First is that you have to talk to God, that is prayer. Next is to let God talk to you, that is Bible reading. And third is talk to the believers, that is fellowship. And lastly, talk to the unbelievers, and that is evangelism. So there are 4 T's. And those 4